programang The Rock of My Salvation. In behalf of Pastor Emerita Barqueros, ako po muli ang inyong lingkod. Kasama ko po sila Pastor Dan, Sister si Jam, si Josh, Elaine at Justin. Ang mapapakinggan po natin tonight ay ang ika-4 na characteristic of a disciple, which is, a disciple is someone who bears much fruit. Napaka-interesting po kasi ang importance ng spiritual growth sa ating buhay Kristiyano ang i-discuss ni Pastor Emerita. Kaya hindi ko na po pagtatagalin pa. Narito ang topic entitled, A Disciple is Someone Who Bears Much Fruit by Pastor Emerita Barqueros. Today, ang ating pong pag-aaralan ay ang ika-4 na karakteristik ng isang disciple. A disciple is someone who bears. Okay, tama. Alam niyo po ba na sinabi mismo ni Jesus na kailangan ang mga disciples niya ay magbunga ng marami para mag-glorify ang Ama sa langit. Yan ang sinabi sa John 15 verses 5 to 8. Okay, alam din po ba ninyo na ang John 15 ang pinaka-paborito kong scripture? Bakit po? Dito ako nag-start, lumago as a Christian. Dito sa John 15. Dito ako natutong magbunga ng non-stop. Kasi pwede kang magbunga minsan, tapos humihinto ka. Pwede kang magbunga, tapos hihinto ka. Alam nyo, marami po ako nakita sa loob ng church na nagbubunga at first, tapos humihinto. Mainit una, tapos lumalamig. Sabihin ko po sa inyo, pagka ganoon po tayo, mauudlot ang pamumunga natin ng marami. At pag naudlot ang pamumunga natin ng marami, ang mangyayari po sa atin, nakaudlot din po ang mga blessings ng Lord sa atin. Yun po yung hindi alam ng marami, na yung paglago sa Panginoon, kaparallel niya ang blessings, kapantay niya ang blessings na matatanggap natin. Yung pabor na matatanggap natin, doon sa paglago naroroon. Okay. Babasahin ko po sa inyo ang John 15 verses 1 to 8 sa English at sa Tagalog. Damahin po ninyo ito kasi sabi ko nga kanina, dito nag-start ang aking paglago. Okay. Si Jesus po ang nagsasalita rito. Ang sabi niya, I am the true vine, and my Father is the gardener. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Sa Tagalog, inaalis niya, meaning inaalis ni Jesus, ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. You are already clean because of the word I have spoken to you, Jesus said. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Meaning, ang word po ng Lord ay nakakalinis. Nakakalinis ng ano ang salita ng Panginoon? Well, nakakalinis po ito ng maling pananampalataya or false faith and religion. Kapag nagbabasa ka ng word, hinahanap mo yung truth, malalaman mo kung tama yung faith mo or not. Pag sinabing false faith,
it is equal to false God. Kaya kung mali ang pananampalataya mo, pray ka ng pray sa maling Diyos. Probably, kaya walang answer sa prayer kasi maling Diyos o maling pamamaraan ang ginagamit sa pananalangin. Ito yung sinasabi ng Lord sa mga Israelites noon kasi nananalangin sila sa maling Diyos. Mahilig sila sa Diyos-Diyosan. Lahat ng klaseng Diyos-Diyosan nasa kanila. So, importante po na malaman natin ang totoong pananampalataya kasi katulad ng sinabi ko kanina, false faith is equal to false God. And true faith will produce obedience. Kapag kilala mo ang Diyos, na tunay siyang Diyos, makakaproduce siya ng pagsunod. Right? Kasi kung ano ang pinaniniwalaan mo, of course, yun ang susundin mo. Kung wala kang respeto o paniniwala sa isang Diyos, hindi mo siya susundin. Kaya kahit naman may tunay na Diyos at nakilala mo yung tunay na Diyos, pero hindi mo siya sinusunod, parang hindi mo siya pinaniniwalaan. So, habang nagbabasa po kayo ng Word, mapapansin po ninyo na ang ugali ninyo ay kumikinis. Kasi mababasa ninyo doon, pagka sinabi ng Panginoon, huwag kang magsisinungaling. Ang mga sinungaling, ang tatay nila ay si Satanas. Diretsahan po, sinabi ni Jesus yon. So kung nagbabasa ka ng Bible, nakita mo yon, sasabihin mo, ayokong magsinungaling. Kasi sabi ni Jesus, I believe it's in John chapter 8, kung di ako nagkakamali, you can check it. Sabi ni Jesus, wala kang sinasabing totoo, sinungaling ka, kasi kapareho ka ng tatay mong si Satanas. So every time tayo naglalay, sinasabi natin sa sarili natin, ang Diyos ko, ang tatay ko si Satanas. Nakakahiyaman sabihin, pero marami po akong kilala na Kristiyano na sanay magsinungaling. Tandaan po ninyo ito, kapag nakapagsinungaling kayo sa maliit na bagay, sigurado hindi mahirap magsinungaling sa malalaking bagay. Ngunit ang tunay na Ama, ang Diyos sa langit, kahit maliit na bagay, kahit maliit na bata, hindi siya makapagsinungaling. Totoo po yan. I should know that. Minsan conversation po, pag may tatanong ako sa isang tao, Kristiyano ho, kung ano yung sinabi niya kanina, babanggitin niya ulit, pag nasita ko, iibahin niya kagad. Wala pang 2 minutes. And it's so easy para sa kanilang gawin yon. Sometimes kahit sinasabi kong, alam ko pag pinaiikot ako ng tao, ginagawa pa rin. Sabi ng Bible, kung sino yung palagi natin sinusunod, nagiging ganun tayo. Yan ang pinapanginoon natin. At every time po tayo nagsisinungaling, may nawawala po sa atin. 100% sure. Ang masakit, hindi po natin alam kung ano yung nawala sa atin. And probably, kaya po marami tayong pagkukulang sa buhay, kasama na yon sa mga nawala. But you know what? Grabe ang grasya, grabe ang blessing sa truth that is in the Word. Sa truth na sinasabi po natin. Kasi kahit pilipit ang sirkumstansya, kahit ka mapapahiya, halimbawa, boss naninita, at mapapahiya ka, sinabi mo pa rin yung katotohanan, nako, sasabihin ko sa inyo, sasabihin ng boss mo, kakaiba ito. Mamarkahan ko ito. Ito, kahit nagkakamali, hindi nagsisinungaling. Gusto ko yung ganito. Kasi alam niyo po, yung matataas na tao, alam nila pag nagsisinungaling, kahit umikot ka ng umikot, pag may mataas sa inyo, mas marami siyang alam sa inyo. Kaya nga siya nandun sa taas. Kaya pag pinaikot-ikot mo yung nanay mo, tatay mo, boss mo, maring yung iba hindi nakikibo kasi sasabihin,
Bakit ko aaksahin ng panahon ko dito? Which is, yung matatalinong tao at mayayamang tao, ganon po ang ugali. Hindi sila nagwe-waste ng time sa matigas ang ulo at unteachable ang spirit. No. Kaya kapag nakatagpo kayo ng isang tao na willing to teach you, willing to correct you, willing to rebuke you, dumikit na kayo sa taong iyon. Yun ang tunay na papakinabangan ninyo sa buhay nyo. Kapag ang taong lagi nyong kasama ay amen lang ng amen sa inyo, matakot kayo sa tao na yun. Hindi nyo pagkakatiwalaan ng tao na yun. Kahit kaibigan, ang tunay na kaibigan, sinasabi yung pinakapangit sa'yo. Hindi siya nahihiya kahit ka magalit. Tama po ba? Ganon din po si Jesus. Nagtatapat siya. Kaya siya yung truth. Kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me or by me. Diba? Yeah, wala po yan dito sa aking pero sabi ng Lord, anahin mo yan truth. Daming nawawala ng blessing kakasinungaling ng tao. Ako lang po, pag merong nakita ko, nagkamali, tapos ang quick magsabing, ay naku, sorry po. O nga po bawi na lang ako. Yun yung grace. I mean, yung heart mo, nawawala ka agad yung galit, pero pag nahuli mo, alam mo mali, malit lang naman yung kasalanan, paiikutin ka pa, naku, sasabihin mo, hindi ko pagkakatiwalaan tong tao na ito. Why? Bakit mo pagkakatiwalaan yung taong di nagsasabi ng katotohanan sa maliit na bagay? Sabi nga ng Lord, sa maliit na bagay tayo titignan. Pag hindi ka nakalusot, nakapasa sa maliit, di ka bibigyan ng Lord na mas malaki. Okay po ba? Okay. Tingnan po ninyo yung invitation ni Jesus sa atin, ho. Verse 4. I-feel lang po ninyo, grabe ka ako si Jesus, di na mo magsalita. Ang sabi niya, remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Napakaliwanag. Sa Tagalog, ang sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga, tingnan nyo kung gaano katapat si Jesus. Sabi niya, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Now, maaaring tanungin ng iba, magbubunga po ng ano? Well, sa totoo lamang po, pag sinabing magbunga, pag sinabi ni Jesus, kailangan magbunga kayo, ito ay magbunga sa lahat ng magagandang bagay. Binigyan tayo ng silip sa Bible, yung 9 fruit of the Holy Spirit, at pwede din natin i-check isa-isa kung nandun sa atin ang fruit na yon. At ang gustong-gusto ko na sinasabi ng Lord na magbunga ay ang pagbubunga sa pag-produce ng disciples for Christ. Hindi lang mag-win ng kaluluwa at dalhin sa loob ng church, kung hindi mag-disciple ang mga Kristiyano. Okay, meron po akong papakita sa inyo na pinakita rin sa akin ng Lord. Isa po itong katotohanan again na hindi alam ng napakaraming Kristiyano, kaya ang buhay ay parang, minsan ganon-ganon, minsan mataas, minsan baba, no? Minsan subsob, tapos aahong konti, babagsak na naman, mas malala pa. Alam niyo po, ang bawat Kristiyano, lahat may trials. Kahit sumusunod ka sa Panginoon, may trials pa rin na darating. Kasi tinetest ang faith natin. Kaya lang nga, ang kaibahan nung nagre-remain sa Word at kay Jesus, kada trials, hindi po pababaho. Pag ang trials ninyo, baba kayo ng baba. Ibang klase na yon. Ano na yon? Gawa na po ng disobedience yon and maling stewardship sa mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasama na yung katalinuhan, lakas, salapi, trabaho, kasama po yan.
No? Baka mali naman ang pag-steward natin, kaya bagsak tayo ng bagsak. So, tignan po natin. Ang kailangan malaman po ng mga Kristiyano, totoo, may trials, pero pag may trials, ang hahanapin ninyong solusyon ay ang solusyon galing sa salita. Kasi nandun yung totoo. Malalaman mo kung mali yung ginagawa mo, malalaman mo kung mali yung pinuntahan mo, malalaman mo kung mali yung mga kasama mo, i-guide ka. Okay? So, magbunga na maganda. Make disciples, sabi ng Lord. Yung sinabi po ng Panginoon na go unto all the nations, make disciples, ang totoo po, hindi yan para sa mga pastor lang, tsaka sa mga minister lang dito sa loob ng church. Hindi. Sinabi po yan ng Panginoon, ito ay para sa lahat ng sumusunod kay Kristo. Okay? Ngayon, hindi ka magwi-win ng souls at mag-produce ng disciples kung hindi ka nag-follow kay Jesus. Kaya kung hindi po kayo nakakawin ng kaluluwa, eto, pakinggan po ninyo yung sinasabi ng Panginoon. Sa verse 8. Okay. Pag hindi po nagwi-win ng kaluluwa at nagmagawa ng disciples, sabi ng Lord, hindi kita disciple, hindi kita tagasunod. Kaya nga bawat isang born-again Christian, pagkatanggap niya pa lang sa Lord, nag-aaral na siya ng salita. Non-stop yun. Kaya may Bible study. Kaya merong discipleship training. Why? Bawat isang tumanggap sa Panginoon, bata man, may edad, wala nang tigil dapat nag-aaral at nagbabasa ng Bible. Kasi from there, sa pagbabasa ng Bible na non-stop at pag-aaral nito, dun ka lamang makakashare ng Word. So, habang ginagawa mo yung pag-share ng Word, may umaangat sa life mo. Maaring wala ka nakikita pa masyado, pero I tell you, mayroon. So, pag nag-share ka na ng Word, sasabihin mo sa sarili mo, hindi na ako kontento sa Bible na ginagamit ko. Gusto ko yung merong concordance, gusto ko meron akong Bible dictionary, at kung walang nagbibigay sa inyo, nag-iipon ka ng pera, imbis na ibili ng bagong cellphone, mag-iipon ka. Diyan mo makikita. Lumalago ka na in the Spirit. Marunong ka na mag-invest sa ikalalago ng spiritual life mo. Kapag wala kang nararamdaman na gusto mong lumago, gusto mong mag-invest sa spiritual life mo, may problema ka sa pananampalataya mo. May problema ka rin sa paglago mo bilang isang Kristiyano. At magkakaroon ka rin ng problema sa papupuntahan mo. Kaya tinan nyo, inumpisahan natin, yung disciple is someone who continues, hindi stop, hindi nag-stop, continues in God's Word. Sumunod, ano? O sige, di ba? Pag binabasa mo yung Word, number 2, a disciple is someone who becomes like his teacher. So, nagiging kamukha ka kasi inaaral mo yung sinasabi nung nagsulat. Right. Tapos pag inaaral mo na, nakukuha mo na yung kanyang ugali, kaya natututo kang umibig. Kaya a disciple is someone who loves. Right. Pag umiibig ka na, mararamdaman mo yung saya sa puso mo, sasabihin mo, hindi pwedeng di ako magwiwi ng souls dun sa labas. Kaya yung taong lumalago sa Panginoon, umiibig, naghahanap ng kaluluwa, at nag-aaral siya para makapagturo siya. Nakakagawa siya ng disciple, nakakatingin siya ng, eto friend ko, hindi pa niya alam ang tungkol sa Lord. Ipagpe-pray ko na to. Ayaw niya sumama sa church. Ipagpe-pray ko tong aking friend. Ipagpa-fasting ko pa siya. Riregaluhan ko siya ng mga materials about the Lord. Liligawan ko siya para sa Lord. Are you doing that, church?
That's making disciples. Unless ginagawa mo yung prosesong yon, wala. Ganyan ka lang dito. Kung hindi ganyan, pababa, pababa, pababa. Akit ng konti because of the grace of God, pababa ka. Pero yung destiny ng Lord sa life mo, hindi mo maabot. No. Wala akong nakikitang iba. Kaya dito, pagka nakakarinig ako meron tayong isang kapatid dito na balitaan ko, may gusto siyang bilhin na parang Bible study Bible. Siguro almost 2,000. Yan, pinag-iipunan po niya talaga. Nabe-bless po ako. Ganun yung nagko-continue. Gusto niya lumago. Gusto niya may dictionary siya about the Bible. Para yung pinag-aaralan niya lumalago. Kasi gusto niyang ituro yon. Kaya kung kayo po ay matagal ng Kristiyano at parang sasabihin niyo, parang ganun din ang buhay ko. Pag may nagtanong sa akin, how are you, sister? How are you, brother? How are you? Walang makwento. Masyado. Ito, okay naman. Ako talaga, pag kwentuhin, after 20 years, sasabihin ko, ito. I mean, di mo ubos ang oras. Ito po yung sikreto ng success. Yung tinuturo ko. Walang laktaw dito. Pag hindi ka pwedeng lumaktaw dito sa tinuturo ko ngayon, wala. Because this is basic para lumago. Amen. Praise God at maraming salamat po, Pastor Emerita Barqueros, sa ika-4 na karakteristik ng isang disciple. Ang diniscuss niya is entitled, A Disciple is Someone Who Bears Much Fruit. Praise God at muli good evening po sa inyo. Nakikinig po kayo sa The Rock of My Salvation at napakaganda nung tinapik ni Pastor Emerita na bearing much fruit as a disciple bilang tagasunod ng Panginoon. Tayo rin daw kailangang mamunga ng kaluluwa. And sabi nga ni Pastor, isa sa mga diniinan niya doon, yung growth. 'Di ba? Kailangang mag-mature ang isang Christian to the point na hindi na siya yung aalagaan, hindi na siya yung iga-guide, hindi na siya yung palaging papakainin, paiinumin. Siya naman yung mamumunga. Ibig sabihin, magwiwin ng ibang souls na patuloy na aalagaan para maging malakas at maging matagumpay din na Christian. And sabi nga, without intimacy with the Lord, mahirapan talagang mag-bear fruit ang isang Christian. Kaya hearing this message na patuloy na paalala ng Lord, parang nandun talaga ang kamay ng Panginoon na laging willing, ready, at laging nagpapaalala. And naniniwala ako maraming Christians din po ang nakikinig ngayon at pwede rin ninyo i-share itong topic na to para gisingin din tayo at paalalahanan na tayo tinawag ng Panginoon para maging disciples niya. And in return, makapag-win din tayo. Ibig sabihin, mag-bear fruit din po tayo for the glory of God. Praise God. Good evening, Sister Sha. Good evening, Sister Jem, and good evening din po sa lahat ng nakikinig sa atin tonight. Sister Jem, yung fourth characteristic na dinidiscuss ni Pastor Emerita, sa totoo, ito yung parang madali, pero mahirap. Mm-mm. Tapos, madali lang ulit siya, pero mahirap talaga. Kasi yung bearing much fruit or yung pag-win ng soul kasi, hindi siya natatapos na proseso. Hindi ka pwedeng makontento na meron ka lang na-share na isa or hindi ka pwedeng makontento na meron ka lang nadadalang soul. Isang bunga. Opo. 'Di ba? Parang kahit naman ang puno, 'di ba? Parang hindi ka masaya kapag ka isa lang yung bunga. Ang laki-laki niya tapos isa lang yung bunga. The more marami ka nakikitang fruit sa isang puno, the more na magandang tignan, the more na nasisiyahan ka. Parang si God sa atin, ganun din siya. Bilang pinili niya tayo mga disciples niya, nire-require niya talaga tayo na mag-bear tayo ng maraming fruit para sa Kanya. Amen. And magpapatotoo lang ako sa Sir Jam kasi ito natatandaan ko. Hindi ko siya makakalimutan nung time na baby Christian pa lang po kami. Kasi 'di ba si Pastor Emerita lagi niya sinasabi sa atin na magsulat kayo ng prayer request. Tapos, lagi ko pong sinusulat kasi doon, boldness to share the word, makawin ng soul. Tapos, basta meron time yon nung sinabi siya sa akin ni Pastor Emerita na hindi pwedeng boldness lang to share. Kasi bibigay naman ng Lord sa atin yun, kailangan mag-share ka talaga. Kasi kung nag-a-ask ka ng boldness to share, dapat may action. Parang yun yung hindi ko makakalimutan. Kaya din siguro ngayon, parang yung drive din natin, lalo sa church, to win more souls. Kasi ganun din yung
pinakikitang example sa atin ni Pastor Emerita. And kaya niyo po kami naririnig sa radio for many, many years na. And magpapatuloy po kami hanggang sa dumating ang Panginoon na hindi kami magsasawa talaga i-share yung word ni God kasi that's really yung passion ng pastor namin. And at the same time, gusto namin talagang masunod yung sinasabi ng Lord na kailangan magbunga tayo. And as a disciple, we need to follow Him and we need to share the gospel. Kaya praise God and salamat din sa lahat ng mga nakikinig and prayer po talaga namin na wag din po kayong humintong makinig sa aming pong radio program and katulad din po ng ginagawa namin, ipagkalat nyo din po, i-share nyo siya. Kung meron po kayong mga kamag-anak na nasa ibang bansa, we have yung ating online ministry, www.therockofmysalvation.org. Marami po kayong mapapakinggan doon, marami po kayong pwedeng ma-share sa mga loved ones po ninyo, lalo kung nasa ibang bansa po sila. Yes, and talking about nasa ibang bansa, pinaalala lang ng Lord si Brother Felix tsaka Sister Rose from Italy, no? Binabati natin sila kasi na-win sila rin, napalakas ng Lord through His Word dito sa ating The Rock of My Salvation program na monitor din nila through the internet. Kaya sa lahat ng mga friends natin abroad, saan mang parte po kayo ng mundo, good evening sa inyo at salamat sa pakikinig. At sana i-share din ninyo sa mga loved ones ninyo, i-link nyo itong The Rock of My Salvation sa kanila. Okay. Justin, gusto mo mag-share? Yes, good evening. I'd like to share lang yung about sa growth natin. First yun, di ba meron tayong physical growth na every year we grow older, we mature, we have different interests every year. Pero it's a different thing kasi when it comes to spiritual growth natin. Hindi siya like simple na baby Christian ka, turning to a mature Christian hanggang the rest of your life Christian ka na. You go to church every year, every day, every week. Pero iba yun, hindi ganun yung pag-grow natin spiritually. That's not being a true disciple, that's not being a Christian. But yung spiritual growth natin kasi, it's there pag we start to desire to share God's word, to make disciples. Hindi siya yung pag you're always present sa church, but instead, when you start to love others, na you care for them, na kahit i-let go mo yung pride mo, you'll still share to them. Yun. Parang ang sinasabi mo, Tin, pag yung love ng Lord nandoon, makakawin ka, no? Kasi yes. yung passion for souls, lost souls, yung magdadrive sa'yo, Yes. kahit nahihiya ka, Kahit no? Praise God. Sige, ikaw naman, Josh. Yes, and agree ako sa lahat ng sinabi din ni Justin. And isa siguro sa challenges na we face as Christians or even yung mga unbelievers pa is yung how do we apply this? Parang paano ako mag-change? Kasi it's not an overnight process naman. Ang maganda po dito is we'd like to invite you kasi every Sunday po, currently, we are ongoing yung discipleship series namin sa church. Pwede po kayong pumunta every Sunday po, yung actual start ng service. Opo. Sa number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. And maganda po kasi dito is, pwede kayong mag-join sa ating Catalyst. Amen. Ito po yung parang small discipleship groups na open po sa lahat ng interested to grow. And alam mo yun, makarating ka sa stage kung saan magmamature ka and you will bear fruit. Kaya, Amen. come on Sunday po. Tama yun. Praise God. Oh, may dadagdag ba si Elaine? Siguro gusto ko lang po sabihin na yung message reminded me of John 15:5 na sinasabi, I am the vine and you are the branches. Amen. And pag titignan mo yung definition ng vine sa dictionary, ibig sabihin, a plant whose stem requires support. So parang that tells us na we were made to get our support from God. We were created to connect with God. And if we don't, hindi tayo magkakaroon enough support to have spiritual growth. And di tayo magkakaroon ng enough support parang to live a purposeful life and a blessed life. Amen. And so siguro God is telling us now to get our support from Him and we will get the fruit that will bless us and that will glorify God. Amen. Parang to paraphrase yung verse na yan, apart from God, we cannot bear fruit. No? Parang ganon. Thank you, Elaine. Okay, bigay naman natin ang pagkakataon ngayon kay Jam para i-bless tayo ng good news sa ginagawa ng Lord sa JFM. Yes, good evening po sa inyong lahat and gusto po namin magpasalamat sa lahat ng faithful na supporters natin dahil tuloy-tuloy pa din po yung feeding outreaches natin, may bagyo man or wala. Amen. And kahapon nga galing ang JFM team sa Panunsio Compound, Barangay Damayan Lagi sa Quezon City. And actually, yung mga taong na-reach natin doon, mga binaha din talaga. And first to second floor pa nga yung baha, yung tubig baha sa kanila. And nakapagpakain tayo, nakapamigay din tayo ng rice, nakapag-share din tayo sa kanila. And
ganun din po yung mga feeding centers natin from Luzon, Visayas, Mindanao. Nagpadala nga sila ng mga reports nila. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga pagpapakain natin doon, pamimigay natin ng mga rice. And tuloy-tuloy din po yung discipleship programs nila doon. And actually, this is one way of bearing much fruit. Yung support, yung pagsusupport nyo po sa JFM, hindi lang po kayo nagsusupport sa feeding outreaches natin, but pati dun sa mga discipleship programs natin all over the Philippines. And to know more about how you can help, visit nyo lang po yung josephfeeding.org. Again, it's josephfeeding.org. And para rin po, again, do sa mga mahihilig din mag-take ng pictures or mag-capture ng special moments, I would like to invite you sa Urban Soul Street Photography Workshop na gaganapin sa September 21. It's a workshop about street photography. So, kahit amateur ka man, kahit cellphone, point and shoot, or may DSLR camera ka, welcome ka mag-join. And ang maganda po kasi talaga dito, kaya pinopromote namin to. Kasi yung proceeds ng workshop na ito, mapupunta sa JFM. Makakatulong to, big help to talaga sa JFM. So, hindi lang kayo natuto, makakatulong pa kayo. So, about that workshop, visit naman po yung sharemovement.net. So, i-visit nyo na po yung mga website natin, josephfeeding.org and sharemovement.net for more info. Okay. We'll take note of that. September 21, no? Yes. Praise God. Okay. Bago tayo mabubusan ng time, advance happy birthday kay Sister Merly. Nasa US siya ngayon. Advance happy birthday po sa inyo. At kay G, na isa siya sa mga bago sa singles natin. Happy birthday, Happy G. birthday, G. Praise God. Okay? Happy birthday din daw po kay Jonathan. Jonathan Puray. Okay. Binanggit mo na pero gusto ko ulitin. Sunday, 10 o'clock po. Pero you can join us as early as 9:45 para ma-witness nyo, maka-join kayo dun sa ating tinatawag na pre-worship. Mag-enjoy po kayo. That's Sunday, 9:45 sa number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Abangan po ninyo ang susunod na topic ni Pastor sa Sunday, 8 o'clock dito po sa DWIZ. Praise God. In behalf of Pastor Emerita Barqueros, ako po muli, si Sister Jem. Nakasama po natin sila Pastor Dan, Sister Sha, si Jam, si Elaine, si Josh, at si Justin. Kami po ay nagpapaalam, nag-iiwan ng isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. To God be the glory. You are my rock, you are my refuge, a mighty fortress strong and sure. You are my hope, my one Redeemer, sovereign